Malalang baha ang naranasan sa Quezon City nitong Sabado. Pero ayon sa isang eksperto, hindi lang dapat ito isisi sa dami ng bumagsak na ulan. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Umabot hanggang bewang ang baha sa Barangay Loyola Heights sa Quezon City nitong Sabado. Sa taas ng tubig, kinailangan ipasok sa drum at batya ang mga sinagip na bata at senior citizen. Sa Barangay Kamyas, lubog sa tubig ang mga kotse sa Eskinita. Ganyan din sa Araneta Avenue. Mataas din ang tubig sa Mother Ignacia at Academic Oval ng University of the Philippines, Diliman. Sa tala ng Pag-asa, 134.2 millimeters ang bumuhos na ulan mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Kumbaga parang umulan daw ng halos isang linggo. Mas mataas din yan sa nasa 90 millimeters per hour sa Bagyong Ondoy noong 2009. Ayon sa findings ng UP Resilience Institute o UPRI, hindi lang buhos ng ulan ang dahilan ng matinding baha. Una, dahil konkreto at aspalto na ang mga kalsada kaya wala nang sumisipsip sa tubig. Pangalawa, kahit upgraded ang drainage system, hindi raw akma ang disenyo nito sa tindi ng ulan. At pangatlo, mababa ang lugar kaya mabilis bahain. Nitong weekend, 36 na barangay ang binaha sa Quezon City. Kabilang dyan ang mga lugar na dating hindi naman daw binabaha. Ano bang dapat gawin? Mungkahi ni Mahar Lagmay ng UPRI. Ang dami pong ibang solusyon bukod sa konkreto. Nandyan po yung mga roads na sponge roads, nandyan po yung pagtatanim ng mga puno, nakaka-intercept ang puno ng galon-galon na tubig, nandyan po yung mga detention basins, pag-preserve ng mga parks. Urban planning is the key here. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.